natin itong gayahin para mapabilis ang ating trabaho. Puporma siya ng poste rito pero gumamit siya rito ng triangular na kahoy para magsilbing tornilyo panghigpit doon sa kanyang poste. Meron din siya rito 10mm na clip na nakayakap doon sa kanyang poste at kapag tatanggalin niya naman po mga kasangkay itong kanyang tornilyo, ilalagay niya lang po yung kanyang clip at pagkatapos gagamit siya rito ng square bar para iangat pataas. Isa sa magandang design sa pathway ng iyong bahay mga kasangkay. Itong bricks na design. Gamit lamang ang semento. Nilalapad niya lang po ito doon sa area na lalagyan niya ng design. Pagkatapos pupukin niya ng hammer na marahan lang. Kapag nailapat niya na ito, tsaka niya sinimentuhan niya din po ang gilid ng kanyang bricks na halos 10cm ang lawat para magsilbing border. Napakagaling ng idea. Nahihirapan ka ba sa pagsisiro kapag ikaw ay nagde-tiles? Ito ang magsisilbing solusyon sa mga siruho. Ito ang magsisilbing guide para mabilis ang iyong pagde-tiles. I-actual mo lang ito doon sa area na sisiruho. Tsaka mo naman ilalapat doon sa iyong tiles. Kapag ganito ang ginawa mo, hindi ka na mag-uulit-ulit ng sukat dahil mayroon kang guide. Pwede natin itong gayahin mga sangkay. Ganito ang gawin mong paraan ng pagdudugtong sa iyong metal paring para 0-0 at siguradong tuwid. Gumamit siya dito ng metal paring na 20cm ang haba. Itinoob niya ito, tinuunan ng round bar yung gitna ng metal paring. Pagkatapos isinusok niya ito doon sa dalawang metal paring para magdugtong. Pwede din natin lagyan ng rivets yung gilid ng metal paring para mas maging matibay. Kaya yung maiiksi mong metal paring, huwag mo muna itapon para makatipid ka sa materyales. Pwede mo itong gayahin. Mga kasangkay, halika matuto ng isang bagong kaalaman dito sa ating kasangkay. Gumamit siya rito ng 10mm na bakal, kinorting wire. Tapos sinalian niya ng alambre yung bawat dulo. Tapos sinagyan niya ng bakal itong kanyang kinakantuhan dito kabilaan. Inipitan niya rin po ito ng istira. Sa kanya hinagod ng kanyang DIY na pambara. Napakagaling ng kanyang idea mga kasangkay. Dito mga kasangkay, makapansin po natin na nag-install siya rito ng kanyang tiles. Para makuha niya yung kanyang perfect na siruho, gumamit siya rito ng karton tapos inaktwal niya doon sa kanyang sisiruhan. Pagkatapos niyang mailapad yung kanyang karton, ginupit niya gamit yung kanyang cutter. Pagkatapos inaktwal niya po ito dito sa may kanyang tiles na 120 by 60. Pagkatapos niya nga po mamarkahan yung kanyang tiles gamit ang grinder at pambatong cutting disc. Makapansin din po natin dito mga kasangkay na dahan-dahan niya lang po itong kinakata. After niya pong maputol mga kasangkay, gumamit siya rito ng tile holder. Pagkatapos inaktwal niya na po yung kanyang tiles dito. Mapansin nga po natin na saktong-sakto at pagkatapos naglagay na po siya rito ng halo na tile adhesive doon sa kanyang flooring. Mapansin din po natin na gumamit siya rito ng rodelang bakal na may ngipin. Ang purpose niya ng rodelang bakal na may ngipin na yan para kapag nilapat mo yung tiles ay madaling ma-separate yung tile adhesive doon sa iyo. Pagkatapos siya po mailapat mga kasangkay, gumamit siya rito ng rubber mallet para tuktukin yung kanyang tiles at pagkatapos maipantay niya po ito mga kasangkay. Naglagay siya dito ng spacer mga kasangkay. Ang purpose ng spacer na yan ay para pare-parehas ang groove ng iyong tiles. Napakahusay po ng kanyang paraan na ito mga kasangkay at pwede natin gayahin. Mapapansin nga po natin itong mga sangkay na yung kanyang rodela ay may 8mm na bakal sa likod. Sa dulo ng bakal na pabiktura ay nilagyan niya ng kawad para magsilbing pambara doon sa kanyang kinakantuhan. Pinormahan niya din po yung kanyang kinakantuhan dito para meron siyang guide pag nagbara. Kapag ganito ang ginawa natin, tiyak mapapabilis ang ating trabaho. Ganito ang gawin mo para hindi ka mahirapan magbalat ng electrical wire. Tinanggal niya yung blade ng kanyang cutter. Gamit yung kikil, hinasa niya yung hawakan ng kanyang cutter para makausli doon yung talin ng kanyang blade. Sa ganitong paraan mga kasangkay, mabilis na makapagbabalat ng electrical wire. Ikot-ikot niya lang tsaka hatakin. Ganito lang ang gawin mo kapag maglalagay ka ng hose sa iyong faucet para hindi mo babaklas kapag ginamit mo na yung hose. I-bend mo lang na parang fish yung iyong alambre, pagkatapos ilagay mo siya sa hose tapos higpitan mo gamit yung iyong pliers. Siguradong hindi basta-basta yan matatanggal. Napakagaling ng kanyang idea.